7, 2023 na kung saan sa ngayon ay tuluyan na po na nakalayo si Bagyong Jenny, pero yung LPA na ating binabantayan sa labas ng ating area of responsibility ay halos nasa boundary na po ng ating PAR. Anytime from now ay posible na po yan napapasok, ngunit posibleng mawala rin po ang sirkulasyon nito sa susunod na mga araw. Samantala yung bagong bagyo na nasa silangang bahagi ng ating bansa about 3,010 km east ng Visayas ay consistent may pinapakita dito na magiging malakas itong bagyo na posibleng aabot hanggang sa super typhoon next week, gaya po ninyong nakikita. Pero dahil sa inaasahan na paglakas ng bugso ng amihan ay posibleng maharangan po nito at hanggang dyan lamang sa labas ng ating area of responsibility. Pero paalala lamang po na posible pa na magbago ang forecast na ito, kaya patuloy po tayong mag-antabay sa mga susunod na updates. At ito naman po pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong hapon, dahil sa habagat at mga localized thunderstorm ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Cagayan, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, ilang bahagi ng Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. At sa susunod po ng mga oras ay posibleng mabawasan na po ang mga lugar na nakakaranas ng mga pag-ulan, pero mayroon pa rin pong mga lugar na makakaranas ng mga isolated rains, kaya mag-ingat pa rin tayo sa banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaod tayo para mas makaiwas sa mga sakuna.